Yo, what's up mga bro? At nandito na naman tayo sa panibago natin manggagatas na naman tayo ng walang katapusan. Okay? Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang muna pasalamatan lahat ng mga nag-sponsor o sumusuporta sa mga ginagawa natin, sa bawat takbang na ginagawa natin, mapa Facebook, live at YouTube man niya, kahit ano pa yan. Maraming salamat. Siyempre, gusto ko lang pasalamatan mga sponsors kay Merce ng Floodway Hustlers. Yan, maraming salamat Merce pare. Kay Certified Cutie Cristina Maris Kaaway. Yan, shoutout sa iyo. Kay Boss Kaloy ng Nisco.ph, kay Boss Ryan at Madam Maris Robas, kay Sinyo, kay Ate B ng Real Jokes Clothing. Maraming salamat sa branded at ang bumubuo ng buong branded na yan. Kay Nico Manning ng Crown Manila at kay Boss Jason Yap ng Coco kay ano muna, Ethan Dominic Martinez, tas kay Boss Jason Yap ng Casa Coco Amadeo. Yan. Okay? Ngayon, ang gagawin natin ay magpe-predict tayo sa parating na event ng Flip Top, which is yung Gubat 16 sa Cebu. Ayan. Nitong gaganapin na August 29, 2026. Alright? At mukhang jump pack din talaga ang lineup ng Gubat, no? Pero naging household name na rin kasi yung mga dating So, ayun. Let's go. No further ado. Umpisahan natin muna sa venue. Okay? Mariners Court, Legazpi Extension, Cebu City. So, sa Cebu talaga gaganapin pala, no? Cebu City as in sa metro. Sa nila? Sa sentro. Mariners Court. Okay naman. Maganda naman yung pangalan ng court. Maganda yung pangalan ng court. Okay na. Maganda yung pangalan ng venue. Mukhang malaking court. Mukhang diyan naglalaro ata yung mga 6-footer, mga 7-footer. Yan. Pala to, mag-gate open ng 3 PM. Magpapapasok na ng 3 PM. So, may pre-sale din pala na na isang Flip Top beer. 1 free beer. Flip Top beer. Okay? So, 800. Ang General admission 800 pesos. VIP 11 1.5 para sa SVIP. Okay? Yan yung pre-sale. Mabibili mo kapag maaga-aga mo binili yung ticket. At ang walk-in ay 1.3 ang Gen-Ad. 1,000 ang VIP. SVIP is 2K. 2,000 pesos. Walk-in, 1 free beer pa rin. Okay? Event starts at 5 PM, which is actually magsa-start ng mga 5:30. 5 PM, magsa-speech yan si Boss Arik ng siguro mga 30 minutes to 40 minutes. 6 PM, start yan ng battle, siguro. Start ng battle yan, 6 PM. So, yun. Umpisa natin ang first battle, John Delo vs. Heinz Kill. Yun ang problema. Wala akong idea sa dalawan to. No? Wala akong idea sa kanilang dalawa. Hindi ko pa napapanood ang mga battle nila. At pero itong John Delo, parang ito yung parang napanood ko to sa isang video sa Right of Way. Siguro ibase ko na lang sa sa maangas yung pangalan, Heinz Kill. Kaya Heinz Kill muna ako. Baka doon ko na lang muna ibase dahil maangas yung pagkakaano ng pangalan niya, Heinz Kill. Parang Heineken na may skill, parang Heineken na may skill na alam mo yun. Ganun yung dating sa akin. So, maangas ang niya. Ang pangalan niya, baka sa kanya ko muna ibigay. So, para sa matchup na to, Heinz Kill, John Delo, Heinz Kill muna ako. Okay. Para para medyo hindi tayo Okay, next natin is Pen Pluma versus sino ba to? Rai? Hindi ko rin kilala yung Rai.
Real, hindi ko kilala. Pero si Pen Pluma, kilala ko. Kung ibabase natin, ang mga nakita kong battle ni Pen Pluma, magaling si Pen Pluma. Nagkakaproblema lang minsan sa diction, sa punto. No? Hindi punto na ano, na mismong yung pinupunto. Punto na pananalita. Minsan kasi dahil sa ganun, ano eh, gumagawa siya ng ano, na, yun nga, kagaya ng ano, well done. Na ano daw, na ano, tapos na yung gulong. Parang ganun. Hindi dapat ganun. Kasi kung paano nila inaano, kung paano nila binibigkas sa Bisaya, yun mismo yung inaano nila. Yung win wordplay nila. Pero hindi ganun. Ewan ko kung totoo yung sinabi ni Kerem na yun ha. Pero maraming akong magandang linya na narinig kay Pen Pluma. Rookie pa lang ako nung ano, nag-call out siya. Sabi niya, ilabas mo si Looney. Puta, bilib na bilib kay Pen Pluma nun. So para sa battle na to, Pen Pluma ako dito. Hindi ko kilala yung real. Siguro na lang kapag nanalo siya kay Pen Pluma doon, siguro lilipat ako ng prediction sa kanya muna. Okay? So, Ryle versus Pen Pluma. Pen Pluma ako dito. Vicente versus Nad next na battle, no? Nad parang napanood ko na to. Nad na to sa 1 minutes din. Okay din. Maganda ang mga linyahan. Gigil, gutom. At may gustong patunayan din sa mga battle. Kaya lang, hindi ko alam bakit medyo matagal siya bago lumaban ulit. Siguro ngayon lang ulit nabigyan. At may ano rin talaga. May pen game din. Okay din siya. Sa kabilang banda kay Vicente naman, aggression. Aggression agad. Creative din. Creative din lumaro. May flow. May flow. May maganda rin ng rhyming. At tawag dito. Ano din. Kumbaga parang dumidikdik din ng mga ano. Iba rin ang presensya niya talaga, nang nangain din talaga sa stage. Dito, siguro dahil kagrupo ko si Vicente, kay Vicente muna ako dito. Para sa battle na to. Okay si Nad, pero kasi kagrupo ko si Vicente. Kaya kay Vicente muna ako. Okay? So, yun. Vicente versus Nad, Vicente muna ako. Next natin, Shaboy versus Ibar. Eto na. Pare, eto si Ibar na to. Eto, maganda ang letrahan nito. Talagang putang ina. Mapapaano ka rito, fuck, puta, ang lupet. Talagang bibilib ka dahil iba rin eh. Ibang ibang datingan niya tol sa sa battle. Kahit sabi mong na siya, kahit sabi mong Bisaya siya eh. Iba, dalan-dalan niya. Napanood ko siya nung laban niya kay kay Sisik. No? Iba to si Ibar, putang ina. Pati yung huli niyang laban, ang lakas niya doon ha. Hindi biro 'yun. Ang galing niya ang galing ng kung paano niya kino-construct yung thought papunta dun sa punchline. Galing, linis. Solid 'yun. Puta. Siguro ang kulang kay Ibar kulang pa siya sa presensya. Kasi yung sulat andun na eh. 'Di ba? Home court advantage pa mismo. Kasi lahat na yung mga napanood kong laban sa kanya 1 minutes eh. Sa Manila siya lumaban. So hindi ko alam kung ano ang niya, ang presensya niya kapag nandiyan siya sa kanila. Kasi sila Stilo, naalala ko sila Stilo nung nasa Dumaguete na bumatil, puta, lalakas eh. Naldadarag eh. Okay nang inang yan. 'Di ba? So yung Ibar na yon, solid talaga yon. Sa kabilang banda naman, Shaboy, kilala naman natin, undefeated yan, natapat lang kay Sak. 'Di ba? Matitindi ang mga tinalo din nito ni Shaboy. So magandang laban to, ang tingin ko magiging laban ng Shaboy versus Ibar. Tingin ko dikdikan to. Pero may pero ha. Pero dahil tropang dikit ko si Shaboy, hindi po pwede na iboboto ko hindi ko pwedeng ibibigay ang kay Ibar. Shaboy muna ako, mga bro. Kasi si Ibar, magaling siya, pero
kaibigan ko si Shaboy, para hindi ko siya pwedeng ano dito. Kaya Shaboy muna ako. 'Di ba? Ang alam ko pa, 3 motor ang dadali ni Shaboy dun sa battle niya. Sa pagkakarinig ko. Okay na ina. 3 motor yun, galing pang Batangas yun mga pre. So Shaboy talaga ako dito. Okay? So next natin, Bisaya Battle. Putang ina. Ay tayo dito. Mr. Lefty versus Article Clifted. Article Clifted, okay. All in package din. Article Clifted. Ang problema, parang laging nag-hesitate. Parang hindi sigurado sa mga gusto niyang sabihin. Ganun ko siya na ano. Base sa body language niya. Pero malakas. Okay din. Pasok mga jokes. Punto minsan, oo din. Goods din. Good sa mga punto. May bars. Okay din minsan. Pero yung rhyming minsan, hindi maganda. No? Sa kabilang banda, Mr. Lefty, ang mga katapat niya. Ito, ang mga battle na panood ko dito, puro Bisaya pa lang. Pero putang ina, yung laban niya kay Craig, bumilib talaga ako kay Mr. Lefty, man. Hindi biro. Ay, hayop na Mr. Lefty yun. Kung tinitignan ko yung yung subtitle, puta, ang galing kung paano niya kino-construct eh. Alimaw, hindi siya iba ang level ni Mr. Lefty. Bago lang siya sa battle run, pero puta, parang gamay niya. So, sa battle na to, medyo Mr. Lefty ako muna. Lalo na kung Bisaya pa ang lingwahe nilang gagamitin. Okay? Mr. Lefty. Jonas versus Ban. Next battle natin. Okay, kilala naman natin si Ban, isa sa mga nag-semifinals nung 2025. At isa sa tumalo sa... Ang pinakamagandang nangyari sa kanya is yung tinalo niya si Cripply, which is yung talagang sobrang saya ko. Talagang hindi mapigilan ang ang tuwa ko nun. Okay si Ban, maganda rin pumunto. Kaya lang minsan meron siyang mga linyang hindi kumbaga hindi na relevant minsan na inilalagay niya rin sa rounds. Pero Ban is Ban. Malakas yan. Hindi natin pwede maliitin. Sa kabilang banda, ang makakalaban niya is si Jonas. Si Jonas, alam naman natin na talagang isa sa mga pandikdikan ng flip-top. Pero netong mga huli niyang battle is medyo lumaylay siya ayon sa mga nakikita nating ayon sa mga nakapanood at nakasaksi nung laban niya. Ako kung MP3 ba yun? So, si Jonas, hindi natin na kailangan ipaliwanag kung anong meron si Jonas. Men. Kilala na natin siya at alam natin anong kalibre meron si Jonas. So, para sa battle na to, dahil medyo malapit sa akin si Jonas at taga-Gentry lang siya, medyo 20 minutes lang ang biyahe. Kay Jonas muna ako dito. Kasi siya Gentry lang siya. Malapit lang siya sa akin. So, yun. Lipcram versus Saint Ice. Okay, ito na. Saint Ice, isa rin sa mga semi-finalist ng 2025. Makakalaban niya si Lipcram, which is yung nasa kabilang Hindi pa. Saint Ice, yung latest battle niya, tinalo niya si M-Side. Napakagandang napakagandang nun sa resume. Saint Ice,
isa sa mga matindi rin ngayon. Talagang masasabi natin pader din ngayon. Freestyle ability, napakahusay. Yung tawag dito, yung punto ni Saint Ice okay din eh. Pero mas natitripan ko sa kanya is with yung yung galing niya mag-adapt sa modern battle rap. Hindi siya nagpapahuli. Kumbaga hindi siya nalilate. Meron siyang awareness. So kung eto yung bago, tapos eto yung estilo niya, gagawa niya ng paraan na ma-absorb yun para magamit din, makatulong sa ginagamit niyang style. So doon ako believe kay Saint Ice. Rhyming, may bars, may kompleto rin sa jokes. Minsan goods din siya. Saint Ice solid package, okay din. Lip Cram sa kabilang banda. Lip Cram 2 beses na nagpa-finals, no? So alam natin ang kalibre ng isang Lip Cram. Wala na ring maraming paliwanag. Mahirap tong battle na to, Lip Cram versus Saint Ice. Tropa ko si Saint Ice. Tropa ko din si Lip Cram. Pero mas matagal ko nang naging tropa si Lip Cram. Kaya kay Lip Cram muna ako dito. Mga bro ko. Kasi si Lip, pa lang ako wala pa kami sa flip top. Tropa ko na yan eh. 'Di ba? So, naniniwala ako na kay Lip yan. Yung na yan. Battle na yan. Yun. So, sa main event, Katana versus J Black. Parehong champion, mga kapatid. Okay? J Black mula Cebu. Ang champion ng Cebu na tropa ko din. Mahusay, magaling pumunto, magaling kondisyon ng utak. Minamind condition na agad yung mga tao para pumabor sa kanya. Magaling. Talagang talagang effective din talaga yung estilo na yun. Yung one round angle na ginagamit niya na talagang minsang pamatay. J Black, masasabi natin na solid, magiging maganda tong main event. Sa kabilang banda, Katana, ito, puntuhan, character assassination. Ay, may ganun din pala si J Black. Halos pareho rin sila pala. Binibira nila yung karakter ng bawat isa. Pero Katana, ang galing sa puntuhan nito. Alam niya kung paano gamitin ng tama yung mga angulo. Kahit positive pa sa'yo yan, kaya niyang gawing angle yan na makakatulong sa kanya. So, Katana versus J Black. Si Katana, 2018 pa lang magtropa na kami. Si J Black na ito lang. So, nakabase din talaga ako sa tagal ng pinagsamahan. Kaya para sa akin, Katana to. Okay? So, yun ang aking prediction dito sa battle na to. Heinskill versus Jandelo. Heinskill ako kasi medyo maangas yung pangalan niya. Penpluma versus Ryle. Hindi ko kilala si Ryle kaya Penpluma ako. Vicente versus Nadnad. Siyempre, sa kagrupo ko, Vicente muna ako. Shaboy versus Ibar. Sa tropa ko, Shaboy. Article Lifted versus Mr. Lefty tayo. Jonas versus Van. Siyempre, sino pa ba? Tropa ko si Jonas eh. Tsaka taga-gentry lang siya, malapit lang siya sa akin. So, Jonas ako doon.
Lip Cram versus Saint Ice. Tropa ko sila pareho, pero mas matagal ko naging tropa si Lip Cram. Kaya magli-Lip Cram muna ako. Sorry paring Saint Ice. J Black versus Katana, ganun din. Tropa ko rin si J Black, pero matagal ang pinagsamahan namin ni paring Katana. Kay Katana muna ako, at Las Piñas yan. Si ganun din si Lip Cram. So, dun muna ako. So, yun guys, sana nagustuhan nyo itong ano na to. Itong Gubat 16 prediction na to. Good luck sa mga babattle, at hiling ko sa inyo ay galingan nyo pa. At enjoyin nyo lang. Yun, maraming salamat. Peace out.